Ang alamat ng Okra. Sa isang malawak at marangyang palasyo, nakatira ang hari kasama ang kaniyang anak na si Oka. Siya ay isang batang napakasinungaling at kilalang-kilala sa kaniyang kapilyuhan. Wala siyang kasundo kahit isa sa mga alagad ng hari sapagkat laging nakakalikha siya ng gulo at hindi marunong makinig. Ang mga lingkod at tagapangalaga ng palasyo ay madalas magtalo at magalit dahil sa mga kalokohan ni Oka. Kung may simpleng utos, laging binabaliwala ni Oka. Kung may babala, tinutukso niya at ginagawa pa rin ang kabaligtaran. Isang araw, nagkasakit ang hari. Labis ang pag-aalala ng buong palasyo at ng mga tao sa paligid. Ang hari na minahal at iginagalang ng lahat ay tila hindi na makausad sa kama. Ngunit si Oka, na wala ring pakialam sa kalagayan ng kaniyang ama, ay nagpatuloy sa paglalaro sa labas ng palasyo. Hindi niya pinansin ang mga dasal ng mga lingkod at ang panawagan ng mga tagapaglingkod na bumalik siya sa loob. Habang naglalaro sa kagubatan, napadpad siya sa isang lugar na hindi pa niya nararating. Sa gitna ng mga punong kahoy at halamang matatayog, isang mahiwagang liwanag ang nagpakita at sa harap niya ay lumitaw ang isang engkantada, ang diyosa ng kagubatan. Matagal na pala siyang nakamasid kay Oka at alam ang lahat ng kanyang kalokohan. Batang Oka, wika ng engkantada na may matamis ngunit mariing tinig, napakapilyo mo na at punong-puno ng kasinungalingan. Kung hindi ka magbabago, darating ang araw na ikaw ay pagdarusahan. Nagulat si Oka, ngunit gaya ng dati, tumawa lamang siya at nagpatuloy sa paglalaro. Bago pa man siya makapagsalita, biglang naglaho ang engkantada at iniwan si Oka na nagtataka kung saan ito napunta. Lumipas ang mga araw. Ang hari ay unti-unting gumaling at bumalik sa dati niyang sigla. Ngunit si Oka ay nanatiling walang pagbabago. Siya ay nanatiling pilyo at sinungaling. Hindi niya batid na ang engkantada na kaniyang nakausap sa kagubatan ay walang iba kundi ang kaniyang sariling ama. Matagal na pinagplanuhan ng hari ang isang aral para sa kanyang anak. Sa huli, hindi na niya alam kung paano pa mapapaayos si Oka. Napagpasyahan ng hari na bigyan siya ng leksyon na hindi na niya malilimutan. Isang umaga, habang naglalaro si Oka sa labas, isang mahiwagang liwanag ang bumalot sa kanya. Nang makita niyang bumaba ang liwanag, hindi na siya tao kundi isang halamang gulay na may madulas at makating mga dahon. Tinawag siya ng hari na Okra, bilang tanda ng kanyang pilyong ugali at kawalang pagbabago. Si Oka, na ngayoy Okra, ay natutong makinig at nagkaroon ng oras upang magnilay-nilay. Bagamat hindi siya nagawang bumalik sa kanyang dating anyo agad, unti-unti niyang naunawaan na ang pagsisinungaling at pagiging pilyo ay may katapusan at may kaakibat na parusa. Mula noon, sa bawat hapag, sa bawat ulam, at sa bawat taniman, alaala ni Oka bilang isang batang pilyo at ang kanyang aral ay hindi kailanman nalimot. Ang mga tao sa palasyo ay natutong magpakumbaba at si Okra, ang batang naging gulay, ay naging simbolo ng paalala. Ang walang pagnanais na magbago ay nagdudulot ng sariling kapahamakan. Thank you for watching. Please subscribe.